sama-sama tayong magiging tarakili. Tinangay ng rumaragas ang baha ang isang motorsiklo sa Basco, Batanes. Ayon sa uploader ng video, biglang tumaas ang baha sa Sitio Malayo sa Barangay San Antonio matapos ang malakas na buhos ng ulan pasado alas 12:30 ng tanghali kanina. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Batanes ngayong araw. Banggang nauwi sa Away Kalsada. Ipinatawag ng LTO ang lalaking nanapak na bus driver sa Silang, Cavite. Pinagpapaliwanag siya kung bakit hindi dapat tuluyang kanselahin ang kanyang lisensya. Saksi si June Veneracion. Hindi lang basta suntok, kundi tinuhod ng lalaking nakaitim ang mukha ng 52 anyos na lalaking nakaputi. Isang babae ang umaawat sa lalaking nakaitim na 33 anyos. Pero nagkatulakan pa rin ng dalawang lalaki habang nasa Aguinaldo Highway sa Silang, Cavite. Ayon sa pulisya, ang babaeng umaawat ang nagmamaneho ng pickup noong Sabado ng gabi. Sakay ang nakaitim na lalaki na kanyang asawa. Nabangga raw ng babae ang likurang bahagi ng bus na minamaneho naman ng lalaking nakaputi. Bumasagi po nung driver na babae, nasagi niya yung bus at nung tumabi yung bus, bumaba po yung driver at minura niya at nag-react po yung kanyang asawa. Kinabukasan, nagkaareglo ang dalawang panig. Pumayag na ang driver ng bus na hindi magsasampa ng reklamong kriminal. May kasunduan po sila na yung kanyang medical treatment at yung kanyang moral damages amounting to 40,000 po ay babayaran. Kasama rin po yung pagpaparepair nung nasira doon sa bus na aabot po ng 18,000. Pero di pa lusot sa LTO ang lalaking nakaitim na rehistradong may-ari ng pickup. Suspendido ng 70 araw ang kanyang lisensya at pinagpapaliwanag kung bakit hindi ito dapat kansilahin. Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa LTO kung anong administrative sanction ang maaaring ipataw sa babaeng driver. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Trahedya naman sa isang construction site sa Bonifacio Global City sa Taguig. Isang construction worker ang namatay dahil sa pagguho ng bahay na ginagawang gusali. Saksi si Rafi Tima. Buhat-buhat ng mga manggagawa ang isang lalaking tila walang malay sa ginagawang gusali sa 34th Street sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa inisyal na ulat, gumuho ang itinatayong core wall sa ginagawang elevator shaft ng gusali pasado alas 11 kaninang umaga. 4 na manggagawa ang tinamaan. Kakabit po ng bakag sila. So ilan yung patay din sa apat? Paglabas po nila, mga buhay naman po lahat sila kanina. Sa kwan. So nandun po sa hospital po lahat sila. May isang kasagting nga daw po. Pero lahat sila buhay kanina kapag-isobi kasi Sa hospital na po siya. maaari po. Itinigil pansamantala ang construction sa gusali para bigyang daan ang investigasyon. Pagtitiyak ng construction company, sasagutin nila ang gastusin para sa nasawing tauhan, maging ang 3 nananatili sa ospital. Okay naman po lahat kasi dun sa balita sa akin is nasa hospital na po, under observation po sila. Okay naman daw lahat sila. Hindi pa tiyak kung kailan magpagpapatuloy ang trabaho sa gusali. Sa side po namin, nagkandak na kami ng investigation para kung ma-determine namin kung may criminal liability doon sa pinangyarihan ng insidente. And then, magkakandak pa rin ng third party, BGC. Sila magkakandak din sila ng investigation. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Isang patay ng madisgrasya at magliyab ang isang tanker truck sa Atimonan, Quezon. 5 iba pa ang sugatan ng mabangga ng truck ng 2 tricycle. Saksi si JP Soriano. Pero doon sana tayo! Hoy, si Lola Puroy! Pasado alas 6:30 ng umaga nang magliyab sa bahagi ng Maharlika Highway na nasa Barangay Malinaw, Ilaya sa Atimonan, Quezon, ang isang tanker truck. Nag-iyakan ang mga estudyanteng matapos mahagip ng tanker ang sinakyan nilang tricycle. Ayon sa Atimonan Police, nagtamo ng 3rd-degree burns ang 3 estudyante at ang nagmamaneho ng tricycle. Gayon din ang driver ng isa pang tricycle na nabugahan ng apoy. Biglang pumutok eh. Sabi ko walang preno yun eh.
Hoy! Tabi na kayo dyan! May apoy na po yung galing doon, may apoy na siya, tapos dito lumakas na po yung apoy nung... Kaya po yung kung sakay ng tricycle, may mga susunog. Inabot po ng apoy. Ayon sa Atimonan Police at sa mga saksing nakausap ng GMA Integrated News, galing sa palusong na bahagi ng Maharlika Highway ang tanker nang mawalan ito ng preno. Nawalan ito ng kontrol at bumangga pa sa isang trailer truck na naroon dahil sa isang naunang insidente. Sa lakas ng impact, tumagilid ang tanker at dumausdos sa highway, kaya bahagyang nahagip ang dalawang tricycle na nasa harapan nito. Kumiskis po yung truck na pinagmulan po nag-spark po yung pagkakakiskis niya ng truck doon sa semento at yun po yung dahilan ng pagsabog po ng pag-apoy at pagsabog po ng truck. At sa lakas po ng pagsabog, matapos nga pong dumausdos ang truck na yan ay agad pong lumipat at kumalat ang apoy sa kabilang bahagi ng kalsada dahilan para masunog ang tricycle na ito. Nadamay din po ang ilang kabahayan gaya po ng sari-sari store na ito, ang linya ng kuryente, pati na rin po ang mga puno at pati ang isang motorsiklo nasunog din, pero higit po sa lahat nagdulot po ito ng panic sa mga nakatira dito, kaya agad din po silang nagtakbuhan. Ayon sa mga saksi, malapugon sa init ang apoy na halos dumila na at sumunog sa bahay nila. Ang apoy hanggang doon. Tapos ay nung kalakasan na, may sumabog na. Namatay on the spot ang kaisa-isang sakay ng tanker. Yung driver po ng tanker ay hindi na po siya nakalabas ng buhay, pinawian na po siya ng buhay. Habang ang 5 sugatan ay agad isinugod sa isang ospital sa Atimonan dahil sa 3rd-degree burns. Kwento ng tricycle driver sa GMA Integrated News. Tingin ko po sa likod ko ay may apoy na. Binangga ko na po yung tricycle ko sa gutter. Tapos po tumakbo na po ako sa bundok. Sinama ko po yung mga bata. Doon sa may-ari po ng sasakyan na aksidente, mag-participate naman po kayo. Wala naman po kami kakayanan para magpagamot po sa ganitong sitwasyon. Saka po sa may mabuting kalooban po, nananawagan din po kami. Pansamantalang isinara sa publiko ang bahagi ng highway kanina habang inaapula ang apoy pero binuksan din kalaunan. Ayon sa Atimonan Police, ikatlong pagkakataon na itong may nawala ng preno sa palusong na kalsada sa nakalipas na 3 buwan. Posibleng napupuwersa umano ang preno ng mga truck kaya uminit at posibleng hindi kumapit ang preno. Ay mag-ingat po pagdating po dyan sa may bandang Salulo. Magdahan-dahan po. Kung sakali mawala ng preno, ay dahan-dahan din pong itabi doon sa ligtas na lugar po. Kasi kung malbilis po ang inyong takbo dyan sa palusong na yan, sigurado pong marami pong madadamay na mga inosenteng sibilyan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. 6 na tauhan ng junk shop ang sugatan sa pagsabog at sunog sa Quezon City. Tumila po ng mga biktima na sumabog ang kemikal na ginagamit nila na pamputol ng bakal. Saksi, si Dano Tingkungko. Makapal na usok at apoy ang sumalubong sa mga bombero sa junk shop na ito sa Barangay Teresita, Quezon City bago mag-alas 2:30 ng hapon. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na inabot ng halos 3 oras bago na apula. Ayon sa mga investigador ng BFP, sugatan ng 6 na trabahador ng unang junk shop na nasunog. Ayon sa mga barangay official, tumilapon sila nang sumabog ang acetylene na ginagamit na pamutol ng bakal. May singaw daw, kaya sumabog. Laplos yung katawan, tapos yung ilan daw tumalsik. Laplos kagad eh. Kasi pagkasabog, laplos kagad yung labas kagad yung puti. Agad din nila sa ospital ang mga sugatan. Mahigit 10 minuto bago mag-alas 5 ng hapon nang ideklarang fire out ang sunog. Iniimbisigahan pa ang sanhi nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Tama na, Lord! Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang ilang bahagi ng Davao Region pasado alas 7:30 ngayong gabi. Ay po sa PHIVOX, aftershock ito ng magnitude 7.4 na lindol na tumama noong October 10.
Sa ibang bahagi ng Mindanao, bakas ang pinsala ng magnitude 6 na lindol noong Biyernes. Saksi, si Ian Cruz. Bitak-bitak hindi lang sa labas ng gusali, kundi hanggang sa loob ng mga classroom ng Tawin-Tawin Elementary School sa General Luna, Surigao del Norte. Isa ito sa mga gusaling niyanig ng magnitude 6 na lindol noong Biyernes. Mabalakagid ko kay ang mga bata mandiri ang nakakuan. Kasagari di man nato ibayan ng panahon na simba ko mahugsak kun di dayon ni maatiman. So dapat gadto siya makuan at kumana dili sa pagamitan. Nakitaan din ng mga bitak ang gusali ng health station ng barangay na ngayong taon lang na turnover ng DOH. Bukod sa paaralan sa barangay Tawin-Tawin, nakitaan din ng mga bitak ang General Luna Central Elementary School. Kung sakaling magkaroon ng tsunami, may mga barangay na itinalagang evacuation center. Sa San Remigio, Cebu, naniyanig ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. May mga lumalaki at lumalalim umano ng mga sinkhole. Naay uban observations no, besides sa ang uban sinkholes na to, nagsige ang aftershock, magsige po siya og kadako. Then napoy uban walang kadako, nagsige po siya og kalalo. Pinalikas na ang mga residenteng nakatira sa danger zone at mga nakatira malapit sa sinkhole. Mga palay bitaw na mga sinkholes, patupay cracks, no-field zones man. It's going to take us longer to relocate and build houses for them. Patuloy rin ang mga earthquake drill sa ibang bahagi ng bansa, gaya sa Senado. Isa-isang lumabas ang gusali ang mga senador, mga resource person sa dalawang pagdinig at mga empleyado. Tumagal ang drill ng kalahating oras. Nagkaroon din ng earthquake drill ang Marikina City Government na pinangunahan ng Marikina City Health Office. Isang Marikina sa dinaraanan ng West Valley Fault. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita. Isang patay ng madisgrasya at magliyab ang isang tanker truck sa Atimonan, Quezon. 5 iba pa ang sugatan ng mabangga ng truck ng 2 tricycle. Saksi, si JP Soriano. Tara doon, saan na tayo? Hoy, si Lola Puroy! Pasado alas 6:30 ng umaga nang magliyab sa bahagi ng Maharlika Highway na nasa Barangay Malinaw, Ilaya sa Timonan, Quezon, ang isang tanker truck. Nag-iyakan ang mga estudyanteng matapos mahagip ng tanker ang sinakyan nilang tricycle. Ayon sa Atimonan Police, nagtamo ng 3rd-degree burns ang 3 estudyante at ang nagmamaneho ng tricycle. Gayon din ang driver ng isa pang tricycle na nabugahan ng apoy. Biglang pumutok eh. Sabi ko walang preno eh. Hoy! Tabi na kayo dyan! May apoy na po yung galing doon, may apoy na siya, tapos dito lumakas na po yung apoy nung... Kaya po yung sakay ng tricycle, may mga susunog. Inabot po ng apoy. Ayon sa Atimonan Police at sa mga saksing nakausap ng GMA Integrated News, galing sa palusong na bahagi ng Maharlika Highway ang tanker nang mawalan ito ng preno. Nawalan ito ng kontrol at bumangga pa sa isang trailer truck na naroon dahil sa isang naunang insidente. Sa lakas ng impact, tumagilid ang tanker at dumausdos sa highway, kaya bahagyang nahagip ang 2 tricycle na nasa harapan nito. Kumiskis po yung truck na pinagmulan po nag-spark po yung pagkakakiskis niya.
ng truck doon sa simento at yun po yung dahilan ng pagsabog po ng pag-apoy at pagsabog po ng truck. At sa lakas po ng pagsabog, matapos nga pong dumausdos ang truck na yan ay agad pong lumipat at kumalat ang apoy sa kabilang bahagi ng kalsada dahilan para masunog ang tricycle na ito. Nadamay din po ang ilang kabahayan gaya po ng sari-sari store na ito. Ang linya ng kuryente, pati na rin po ang mga puno at pati ang isang motorsiklo nasunog din, pero higit po sa lahat nagdulot po ito ng panic sa mga nakatira dito kaya agad din po silang nagtakbuhan. Ayon sa mga saksi, malapugon sa init ang apoy na halos dumila na at sumunog sa bahay nila. Ang apoy hanggang doon. Tapos ay nung kalakasan na, sumabog na. Namatay on the spot ang kaisa-isang sakay ng tanker. Yung driver po ng tanker ay hindi na po siya nakalabas ng buhay, pinawian na po siya ng buhay. Habang ang 5 sugatan ay agad isinugod sa isang ospital sa Atimonan dahil sa 3rd-degree burns. Kwento ng tricycle driver sa GMA Integrated News. Tingin ko po sa likod ko ay may apoy na. Binangga ko na po yung tricycle ko sa gutter. Tapos po tumakbo na po ako sa bundok. Sinama ko po yung mga bata. Doon sa may-ari po ng sasakyan na aksidente, mag-participate naman po kayo. Mga wala naman po kami kakayanan para magpagamot po sa ganitong sitwasyon. Saka po sa may mabuting kalooban po, nananawagan din po kami. Pansamantalang isinara sa publiko ang bahagi ng highway kanina habang inaapula ang apoy pero binuksan din kalaunan. Ayon sa Atimonan Police, ikatlong pagkakataon na itong may nawala ng preno sa palusong na kalsada sa nakalipas na 3 buwan. Posibleng napupuwersa umano ang preno ng mga truck kaya uminit at posibleng hindi kumapit ang preno. Ay mag-ingat po pagdating po dyan sa may bandang salulo. Magdahan-dahan po. Kung sakali mawala ng preno, ay dahan-dahan din pong itabi doon sa ligtas na lugar po. Kasi kung malbilis po ang inyong takbo dyan sa palusong na yan, sigurado pong marami pong madadamay na mga inosenteng sibilyan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi.